sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ang sabi sa verse 8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Ang sabi sa verse 9, sabi ng ating Panginoon Kristo, ganito yung tunay at tamang panalangin. Sabi niya dito, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ang sabi niya, Ama namin na nasa langit, kailangan yung Ama naroon. Wala nang ibang address, kundi yung Ama lang. Ang sabi niya, O Almighty God, walang ibang nagturo dito, kundi ang ating Panginoon Kristo. Siya ang nagsabi ng panalangin na ito, na may hawak ng ating mga buhay, ng lahat at siya ang may kontrol ng lahat ng mga naririto sa mundo ito. So, dapat pa nating suwayin ito, yung utos na ito, ng ating Panginoon Kristo, na siya mismo ang nagsabi na ito yung gawin mo bago siya umakyat sa langit. Sabi niya sa kanyang mga alagad sa Matthew 28, lahat ng utos ko gawin ninyo. So kasama ito sa kanyang utos. Ito yung panalangin, ito tamang panalangin. Sabi niya, muli kong basahin, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So yung pagpupuri sa Ama naroon, ang sabi sa verse 10, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman ang sa lupa. So yung mga kahilingan natin, yun yung ating ipaabot sa Ama. Yun ang sabi ng ating Panginoon Kristo. Ibigay mo sa amin ang aming mga kakanin sa araw-araw. So nakapaloob doon sa ating panalangin yung kahilingan. Yung mga gusto nating hilingin sa Diyos. Sabi niya kasi rito, ibigay mo sa amin ngayon, ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Lahat ng personal na kahilingan mo, kung meron ka mga karamdaman, ipag-pray mo natin. Kung meron kang nais na sa buhay mo, na naisin mo, ipag-pray natin. Kung kalooban ng Diyos, ibibigay niya yan sa'yo. Yun yung nakapaloob sa panalangin. Ang sabi pa sa verse 12, ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. So yung pagpapatawad ay naroon. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. So doon sa panalangin na tinuro ng ating Panginoon Kristo, walang intercessory na nakalagay, o intercession. So hindi mo na dapat ipadaan dito o dito sa mga saints, sa mga angels. Sinabi nga nung nasa Revelation 22 verse 11, yung pagsampa sa o pananalangin sa tinatawag na anghel ay hindi nararapat. Dahil nung si Juan ay sasamba sana sa isang anghel, ang sabi niya rito sa 22 verse 11 ng Revelation, 22:8. Ang sabi dito, akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako pang sumamba sa harapan ng anghel. Sabi niya kasi, nakita niya ni Apostol Juan, na nakita niya yung anghel, gusto niya magpatira pa. Sumamba sa harapan ng anghel, na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Ang sabi ng anghel sa kanya, sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan, ako'y kapwa mo alipin. At yung mga kapatid na mga propeta at na mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. So mali ito. Sabi, all saints and all the angels and the saints. Ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo, manalangin ka sa Diyos, hindi sa tinatawag na kailangan mo pang ipadaan dito o doon sa tinatawag na mamamaya. Sino-sino ba yung mga yan? Mamaya po malalaman natin sa pagdali po ng yan yung intercessory. It's the act of praying to God
on behalf of others, acting as a spiritual mediator to us for their healing and guidance or needs. Ito yung kanilang tinatawag na tinitindigan na aral. Ang sabi dyan sa number 1, can the Blessed Virgin Mary and the saints hear us? Nadidinig ba tayo? Dito? Angels and saints? Dinidinig ba tayo yan? Meron po silang tinatawag na, may mga talata naman silang binigay eh. Nakalagay po dyan sa Revelation 5:8. Basahin po natin kung ano yung sinasabi nila. Tinatalakay natin itong bagay na ito muli para hindi po siraan sila o tinatalakay natin itong bagay na ito para maliwanag, mas malinaw, mas maunawaan natin upang ano ba talaga yung dapat natin gawin o sundin na dapat, kung ano yung mga panalangin. Tama ba na manalangin tayo sa kay Mama Mary? Dapat ba na manalangin tayo sa angels, sa mga santo o dun sa mga namatay na? Yun yung purpose para mas tuwid yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay naghahanap ng tinatawag na tunay na mananamba sa Kanya. So, basahin natin yung tinatawag na Revelation 5:8. Ang sabi sa Revelation 5:8, at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Yung sinabi nila kasi dito, yung golden bowl and full of incense, if they offer our prayers to God, they must be aware of them. So, itong bagay po na ito ay hindi siya literal. Ano po? Yan. So, dinidinig ba tayo nung ni Mama Mary? Si Mama Mary po ay twice lang na binanggit sa banal na kasulatan sa Matthew 1:16 at Acts 1:14. So, dinidinig ba tayo niyan? At ng mga saints, dinidinig ba tayo ng mga santo? Ang answer po ay hindi. Dahil bakit? Yung santo nga po ay walang nagagawa. O yung tinatawag na yung namatay na. Si Mama Mary ay tao lang na walang sinabi sa Biblia na sa kanya tayo manalangin. Walang utos sa banal na kasulatan. Kahit halugugin po natin yung banal na kasulatan, walang sinabi ang ating Panginoon Kristo na sumampa o dumalangin tayo sa Diyos. Dahil mismo, sinabi niya sa kanyang utos, dito sa Matthew 28, sapat na po kasi yung Biblia. Tama na yung Biblia upang ito yung ating sundin. Hindi na po natin dapat dagdagan, hindi na natin dapat bawasan. Dahil sinabi niya sa 28:18, hanggang 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So sinabi niya, ito yung utos. Sapat na to. Precise ang banal na kasulatan. Ayon sa Isaiah 34:16, na hindi na dapat natin dagdagan, hindi na babawasan. Isaiah 34:15, basahin ko lang po. Sabi dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inuutos ng aking bighi at pinisan sila ng kanyang espiritu. So, ang sabi dito, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. So, kung daragdagan natin, at sasamba tayo doon sa manalangin tayo ng iba sa tinuturo ng ating Panginoon Kristo, may problema ba doon? Magkakasala pa tayo ron? Yes. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, sino man magdagdag o magbawas, ay daragdag sa kanya yung salot ng tinatawag na salot na nakasulat sa aklat. So, dinidinig ba tayo ni Mama Mary? Hindi po. Dahil sabi diyan, ibibless ba tayo ni Mama Mary o narinig ba tayo niyan? Sabi kasi dito, can the Blessed Virgin Mary and the saints hear us? Narinig ba tayo? Hindi po.